Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, no man is an island. Lahat tayo ay may papel na ginagampanan sa buhay ng isa't isa. Lahat tayo dito sa mundo ay konektado. Magandang tanghali sa inyo, Popoy at Bea, at sa lahat ng listeners ng Dear MOR. Ako si Ophelia, 46 years old, nagtatrabaho bilang production worker sa isa sa mga kilalang brand ng biskwit dito sa atin. Nagtataka siguro kayo kung bakit sa edad kong ito ay ito pa rin ang trabaho ko. Simple lang ang sagot ko. Mahirap ang maghanap ng magandang trabaho para sa kagaya kong high school lang ang tinapos. Bunso kasi ako sa 13 magkakapatid at sa sobrang hirap ng buhay sa probinsya noon, suntok sa buwan ang makapagtapos kaming lahat sa pag-aaral. Noong makapagtapos ako ng high school, Popoy at Bea, isinama ako ng Ate Christy ko dito sa Manila. Natuto kaming magtinda ng kung ano-ano, mga damit pangbata, sombrero, tsinelas, at mga laruan. Maraming lugar na rin kaming napuntahan. Kung saan may parating na piyestahan, doon kami dumadayo. At dahil sa halos walang tigil na paghahanap buhay namin, ay nairaos namin ang araw-araw naming pangangailangan. Hanggang sa nakilala ko si George. Siya ang kauna-unahang lalaking minahal ko. Napakabait at mapagmahal na tao ni George, Popoy at Bea. Suportado niya ako sa lahat ng bagay na ginagawa ko. Alam niya ang naging kwento ng buhay ko. Kaya ginawa niya ang lahat para tiyakin na hindi ko na ulit mararanasan ang hirap na naranasan ko simula pagkabata. Mahal na mahal namin ang isa't isa. Kaya naman hindi pa kami naikakasal ay nagbunga na ang pag-iibigan naming dalawa. Ay, ang pogi-pogi naman ng anak ko. Ang pula-pula ng pisngi. Kumukhang kumukha ng mama. Promise ko sa'yo, nak. Gagawin ko ang lahat para matustusan ang lahat ng pangangailangan mo. Kahit na hindi talaga tayo babalikan ni Daddy. Tulog pa rin ang baby? Oo, ate. Tulog pa rin. Kanina pa nga ako nakatitig sa mukha niya eh. Kahit papano, nawawala yung pagod ko sa panganganak. Ganun talaga ang pakiramdam ng first time mommy. Ganyan na ganyan din ako nung pinanganak ko si Mimi. Ay, yung feeling na lahat ng hirap mo sa pagbubuntis ng 9 na buwan, bigla na lang mawawala. Napalitan ng saya. Napalitan ng mga pangarap. Kagagaling ko nga lang pala si admin kanina. Ready ka na for discharge bukas. Talaga, ate? Magkano yung total bill ko? Sa bahay na lang natin pag-usapan. Pinaluwalan na naman namin ni Kuya Jerry mo. Salamat, te. Huwag kayong mag-alala. Babayaran ko rin naman. May naitabi naman akong ipon kahit papano. Ikaw bahala. Nga pala, ate. Alam na ba nila, Ate Mel, na nanganak na ako? Nakapagpadala na ako ng text doon sa kapitbahay nila. Yung lagi niyang hinihiraman ng cellphone. Kaso wala pang text back kaya hindi ko alam kung natanggap na nila yung message. O kaya baka wala lang load yung cellphone. Si George, ate, wala na ba talagang paramdam? Hindi man lang ba nakibalita o ano? Hanggang ngayon ba umaasa ka pa rin ba na babalikan ka ni George? Alam ko namang malabo na, ate. Kaso, kahit papano, umaasa ako na magbabago yung isip niya. Kasi maganda naman yung naging huling pag-uusap namin eh.
Ang dami nga naming plano at gustong gawin para sa magiging baby namin. Kaya lang, Fel, kung talagang may balak siyang balikan ka, magpapakita siya kahit hindi mo hanapin. Ate, hindi kaya natatakot lang siya sa responsibilidad. Kung malalaman niyang nanganak na ako, o kung makikita niya lang yung baby namin, sigurado ako magbabago yung isip niya. Hindi niya ako kayang iwan, ate. Hindi niya kami kayang talikuran. Yan din ang gusto kong paniwalaan. Kasi sa totoo lang, maayos naman siyang kausap eh. Wala din akong mapupuna sa pakikisama niya sa atin noon. Kaya lang, sa nakikita ko, mukhang nagbago na si George. Fel, alam kong mahal mo si George at nasasaktan ka kasi iniwan ka niya sa ere ng walang paalam. Pero kung natatakot ka sa magiging bagong buhay mo ngayon na may anak ka na, huwag kang mag-alala. Hindi ka namin pababayaan ng Kuya Jerry mo. Salamat, ate. Tumahan ka na. Tama na muna yung pag-aalala mo. Hindi makakabuti sa'yo yan eh. Ang dapat na iniisip mo ngayon ay kung paano ka magiging mabuting nanay dyan sa baby mo. Yun na nga lang din yung pampalubag loob ko, ate. Buti na lang, kahit papano, binigyan ako ng Diyos ng malusog na baby. Binigyan niya ako ng panibagong inspirasyon para mabuhay. O siya, akin na muna si baby at nang makakain ka na. Okay. Ano pala yung binili niyong pagkain? Sopas yung pinabili ko. Pero magsabi ka lang kung meron kang ibang gustong kainin, ha? May mga prutas din dyan. Si Kuya Jerry pala. Nasa bahay. Siya munang pinagbantay ko kay Mimi. Magkakaroon na ng bagong kalaro si Mimi. Oo nga eh. Excited na nga raw siyang makita si baby. Tuwang-tuwa nung sinabi kong uuwi na kayo bukas. Oy, teka. Tama na ang chika. Kumain ka na dyan at iinom ka pa ng gamot. Oh, dahan-dahan. Ay, grabe. Ilang araw lang akong nawala pero sobrang na-miss ko na tong bahay. O ngayon, manawa ka dito sa bahay. Sulitin mo yung maternity leave mo dito. Nga pala ate, balak ko sanang pumunta ng Romblon. Romblon? Bakit? Huwag mo sabihing hahanapin mo si George. Ganun na nga ate. Kapag pwede nang ibiyahe si baby. Isasama mo pa yung baby mo? Ophelia naman. Ate, alam ko ganyan yung magiging reaksyon mo. Pero kailangan kong gawin to. Para na rin matuldukan na yung paghihintay ko kay George. Para magkaalaman na kung hihintayin ko pa ba siya o kakalimutan ko na. Okay, sige. Kung makakatulong yan para masagot na yung mga tanong sa isip mo, sige. Hahayaan ka namin, pero iiwanan mo sa amin si baby. Hindi ako papayag na dalhin mo siya doon. Pero ate... Pagbibigyan ka namin na pumunta doon. Hanggang doon lang, Ophelia. Hindi ako papayag na isama mo si baby. Mamaya kung mapano pa kayo doon eh. Ay... Alam ko kung anong tumatakbo sa isip mo, Fel. Pero hindi mo pwedeng isugal yung kaligtasan ng anak mo para lang magbago ang isip ni George at balikan kayo. Iniwan ka niya habang nagbubuntis ka. Kung kailan kailangan ka niya. Pasensya ka na, Ophelia, pero para sa akin wala siyang karapatan na makita ang anak niya. Magaling lang siya bilang boyfriend sa'yo pero hindi siya mabuting ama. Popoy at Bea, nung nasa ika-6 na buwan pa lang sa sinapupunan ko, ang anak namin ni George, ay nagpaalam siya sa akin na uuwi muna siya sa probinsya nila
para mangalap ng pera na gagamitin sa panganganak ko. Buo naman ang tiwala ko sa kanya dahil wala naman akong nakita na kahit katiting na senyales ng pagsisinungaling mula sa kanya. Pero naipanganak ko na't lahat-lahat ang anak namin ay hindi pa rin siya nagpakita. Natakot siya sa responsibilidad. Tama ang Ate Christy ko. Magaling lang siya bilang boyfriend pero hindi siya mabuting ama. Hindi ko na rin itinuloy ang plano kong hanapin si George sa Romblon dahil naisip ko na baka masayang lang ang panahon at pera ko sa paghahanap sa kanya. Isa pa, hindi ko kayang mahiwalay ng matagal sa baby kong si Carl. Ginugol ko muna ang oras ko sa pag-aalaga sa kanya at noong natuto na siyang tumayo at maglakad, ay naghanap na rin ako ng permanenteng trabaho. Hanggang sa kalaunan ay sumubok na rin akong mag-ibang bansa bilang domestic helper. Popoy at Bea, sa UAE nakilala ko si Ramon. Isang prom din na kagaya ko. Simple, masipag, at napaka-simpatikong tao ni Ramon. Marami siyang kaibigan sa UAE na kapwa namin Pinoy dahil sa sobrang galing niyang makisama. Akala ko nga isa lang ako sa mga magiging kaibigan niya. Pero unti-unti ay nauwi kami sa pag-iibigan. Noong natapos ang kontrata ko ay hindi na niya ako pinabalik o hindi na niya ako pinabalik pa sa pagtatrabaho. Bumukod na kami ng bahay kasama ang anak kong si Carl. Nangako si Ramon na habang nandito ako sa Pilipinas, ay pagbubutihin niya ang pagtatrabaho sa ibang bansa para makaipon ng malaking pera para sa pagsisimula namin ng sarili naming pamilya. Pero bago niya tuparin ang mga pangako niya, isang bagay ang ginawa niya na sobrang napahanga ako. Formal niyang hiningi ang mga kamay ko sa mga nakakatanda kong kapatid sa probinsya. Ready ka na, mahal? Ako? Oo naman. Bakit mo natanong? Hindi ka kinakabahan? Mahal, ba't naman ako kakabahan wala naman tayong ginagawang masama. Ay, sabagay. Ikaw yata kinakabahan Parang gano'n na nga. Kasi naman, hindi ko alam kung anong sasabihin nila Ate Mel. Baka mamaya hindi pala sila payag sa relasyon natin. Kung ano-ano yung tumatakbo sa isip ko. Mahal, easy ka lang. Nasa tamang edad ka na. Kung ano man yung sasabihin ng mga kapatid mo, hanggang doon na lang yun. Kung ayaw nila sa relasyon natin, handa naman kitang ipaglaban Ang mahalaga, ikaw at ako. Hanggat nagkakasundo at nagmamahalan tayo, hindi na mahalaga ang sasabihin ng iba. Ay, salamat mahal ha. Pasensya ka na kung medyo napapraning ako. Alam mo naman kung ano yung mga pinagdaanan ko dati, 'di ba? Kaya nag-aalala ako kasi baka nang dahil doon mas mahigpit sa akin sina ate. Mahal, huwag kang mag-alala. Nakakasiguro kung magkakasundo kami ng mga kapatid mo. Kaya huwag ka nang kabahan, ha? Ay, sige mahal. Tara. So, matagal ka na palang nagtatrabaho sa Saudi? Oo, te. Halos isang dekada na rin. Pabalik-balik lang dito sa Pinas tuwing matatapos yung kontrata. Hindi naman sa nangihimasok ako pero kung wala ka namang kinakasama ngayon, saan napupunta yung mga kinikita mo? Bale, yung iba pinapadala ko sa mga kapatid ko. Yung iba naman, iniipon ko lang para sa pag-uumpisa namin ni Ophelia. Tapos, nagpapadala din ako sa anak ko sa probinsya namin. Oo nga pala. May anak ka nga pala.
Nasabi rin sa akin ni Ofelia. Kamusta naman yung anak mo? Okay naman ate. Masaya naman siya doon sa mga tito at tita niya. Asan yung nanay? Wala na Sumama na sa ibang lalaki. Paano kami nakakasiguro na hindi maghahabol yon kapag nalaman niyang may iba ka ng kinakasama ngayon? Hindi naman kami kasal Kaya kahit maghabol siya, wala naman siya magagawa. Hindi ko naman pinababayaan yung anak namin, kaya wala siyang pwedeng ireklamo sa akin. Paano kung si Ofelia ang guluhin niya? Ayaw naman namin na nadedehado yung kapatid namin. Ate, hindi siya makakagawa ng kahit anong masama kay Ofelia. Dahil sa oras na gawin niya yon, ako mismo yung makakabangga niya. Hindi nga siya makalapit sa anak namin kay Ofelia pa kaya. Kaya huwag kayong mag-alala ate. Safe na safe sa akin yung kapatid niyo. Sana naman, tuparin mo lahat ng sinasabi mo sa amin ngayon. Kasi alam mo naman ang nakaraan ni Ofelia. Ang dami ng hindi magagandang nangyari sa kanya, kaya hindi kami papayag na masundan pa yon. Oo, makakaasa po kayo ate. At ikaw naman babae, sa oras na makakita o makaramdam ka ng hindi maganda sa taong to, sabihin mo agad sa amin ha. Ate. Hindi pa rin natin masasabi. Kaya nga pinapaalalahanan ka namin na mag-ingat. At sinasabi ko na lahat to sa'yo habang nakaharap tong si Ramon. Para alam niyang hindi kanya pwedeng saktan basta-basta. Naintindihan ko ate. Mabuti naman kung ganun. Bukas sabahan mo kami sa kabilang bayan ha. Iaharap kita sa mga kuya namin. Sige te, walang problema. Pasensya ka na kay Ate Mel, mahal ha. Ang daming tanong. Naintindihan ko naman siya. Tsaka tama lang na alagaan tsaka proteksyon ng kanila. Bunso ka Kaso nakalimutan na yata nila na matanda na rin ang bunso nila. Kung ipagtanggol nila ako, akala yata nila mga bata pa rin kami. Masanay ka na. Dahil mula ngayon, hindi na lang sila magtatanggol sa'yo kasi nandito na ako. May bago nang mag-aalaga sa'yo. Talaga ba? Oo naman. Alam ko hindi pa sapat yung tagal ng pagsasama natin pero papatunayan ko yun sa'yo. Pero kaya mo, habang tumatagal, mas ipaparamdam ko sa'yo kung paano ako mag-alaga. Okay, sabi mo O sige na, mag-shower ka na at nang makapagpahinga na tayo. Ang tagal din ng biyahe natin Sige, saglit lang to, mahal. Ay, ayusin ko na nga yung mga dadalhin namin bukas. Gabi na. May nagte-text pa kay Ramon? Tignan ko na nga lang baka importante. Sino kaya to? Bakit hindi nakasave sa phone book? Good evening, Daddy. Natanggap ko na yung padala mo. Salamat. Daddy? Nag-text ulit. Miss na kita. Sana magkita na tayo. Mahal, saan mo pala nilagay yung pangahit ko? Ha? Yung pangahit ko, mahal, saan mo nilagay? Teka, bakit ako yung cellphone ko? Pasensya na, mahal. Narinig ko kasi may nag-text. Naisip ko baka importante kaya na-open ko na. Pasensya na talaga. Wala yun, mahal. Walang problema. Nagpadala ka pala ulit sa probinsya nyo. Ha? Hindi kasi nakasave yung number nung nag-text. Daddy yung tawag sa'yo. Kaya naisip ko baka yung anak mo yung nag-text. Oo. Tama. Nagpadala ako kahapon. Okay. Pero, di ba papa ang tawag niya sa'yo, hindi daddy? Naku, ganon talaga yung anak ko. Paiba-iba yung tawag sa akin. Minsan papa, minsan daddy. Yun. Ba't
hindi nakasave yung number niya? Hindi sa phone memory nakasave yung number niya. Nilipat ko tong SIM card, di ba? Kaya yun, hindi lumalabas yung pangalan niya. Oo nga pala. Ay, ano nga ulit yung kailangan mo? Yung pangahit ko, mahal, nasan? Teka. Hanapin ko. Isusunod ko na lang dun sa banyo, mahal. Sige, hintayin ko, ha? Okay. Popoy at Bea, hindi ko nga pala naikwento sa inyo, may anak sa pagkabinata si Ramon. O siguro mas tamang sabihin na anak sa pagkabinatilyo. Teenager pa lang kasi siya ay nabuntis na niya ang noon ay kasintahan niya sa probinsya. At dahil parehong hindi pa sila handa sa pagiging magulang, ay iniatang muna nila ang responsibilidad sa kanya-kanya nilang pamilya. At noong natuto na maghanap buhay si Ramon, ay hindi niya tinalikuran ang pagiging ama. Tinustusan niya ang pangangailangan ng kanyang anak. Lahat ng gusto nito ay naibibigay niya. Wala namang kaso sa akin yung ganon, Popoy at Bea. Kahit naman may obligasyon siya sa iba, ay hindi yun nakaapekto sa pagsasama namin. Kaya lang, nagkaroon ako ng isang malaking problema kay Ramon. At yun ay ang pagiging babaero niya. Sa mga unang taon pa lang ng pagsasama namin, Popoy at Bea, ay nakaramdam na ako ng kakaiba kay Ramon. Parang ang dami niyang tinatago. Pero dahil wala naman akong matibay na pruweba, ipinagkikibit-balikat ko na lang muna yung mga hinala ko. Nagsama pa rin kami sa isang bubong hanggang sa nagkaroon kami ng isang anak. Doon na nag-umpisang magbago ang pakikisama niya sa akin. At dahil sa pagiging praning ko ay natutunan kong i-stalk ang Facebook profile niya hanggang sa makumpirma ko nga na meron siyang ibang kinakasama sa tuwing nasa ibang bansa siya. Kinumpronta ko siya tungkol dito at nangakong hihiwalayan na ang babae niya. Pero hanggang pangako lang ang lahat. Mula noon ay nawalan na ako ng amor kay Ramon. Pinapakisamahan ko na lang siya bilang ama ng bunso kong anak. Natutunan kong tiisin at palampasin ang pagiging babaero niya hanggat hindi siya nagkukulang sa pagpapadala ng pera sa akin at sa mga anak ko. Yun na lang ang mahalaga sa akin noon, Popoy at Bea. Ang mapalaki ng maayos, sina Carl at Princess. Ang tiyakin na hindi nila mararanasan ang hirap na naranasan ko noong bata ako. Ay, mukhang kukulangin pa rin tong budget namin ngayong buwan. Subukan ko nga ulit. Fel? Gising ka pa? Fel? Oh, si Ate Christy? Bakit kaya? Wait lang, te. Nandiyan na. Buti na lang gising ka pa. Bakit, ate? May problema ba? May sobra pa kayong kanin? Meron pa. Bakit? Ito kasing Kuya Jerry mo, sabi niya hindi siya uuwi ngayong gabi kaya hindi ako nagsaing. Yun pala, cancel daw yung biyahe nila ngayon. O sige, kunin mo na yung natira naming kanin para hindi ka na magsaing. Sige. Anong ginagawa mo? Ba't nagkalat ang mga papel at calculator dyan? Hay nako, nagtutuos ako ng budget namin ngayong buwan. Sumasakit na nga yung ulo ko eh. Bakit? Paano? Yung kinuha ni Ramon na lupa sa probinsya nila, hindi pa pala hinuhulugan ng mga kapatid. Sayang lang yung mga pinapadala niya sa kanila. Naku po!
Kaya ayan, sa akin na lang pinapaasikaso ni Ramon. Ako na yung mag-aasikaso nung pambayad dun sa property buwan-buwan. Abay, ang swerte naman pala ni Ramon no? Nakakuha na ng live-in partner, may sekretary pa. Ay, hayaan mo na, te. Kesa naman nasasayang yung mga perang pinapadala niya sa mga kapatid niya. Ba't di mo sabihin sa kanya na ipasikaso niya sa babae niya doon? Total, mas malapit naman siya doon. Ay, sana ganun lang kadaling sabihin. Ay, nako, ikaw naman kasi. Hinahayaan mo lang na ganyan-ganyanin ka. Parang ang lagay patuloy ay ayos lang sa'yo na may ibang babae yung si Ramon. Siyempre hindi. Kaya lang, ilang beses na naming pinagtalunan yan. Ay, wala naman akong napala kundi sama ng loob. Kasi nga, hinahayaan mo. Subukan mong iwanan. Ewan ko lang kung hindi magtanda yan. Saan naman kami pupuluting mag-iina kung gagawin ko yun? Kita mo namang siya lang yung inaasahan namin sa mga gastusin Pati yung pag-aaral ng panganay ko. Siya rin yung sumasalo hindi naman niya anak yun. So, ibig sabihin, ayos lang sa'yo na tahasang inamin ni Ramon na may babae siya hanggat tuloy-tuloy siya sa pagpapadala sa inyong mag-ina, ganun ba? Ewan ko, ate. Siyempre, ayoko rin naman ng ganon. Sino namang may gustong malagay sa ganong sitwasyon, diba? Kaya lang, parang hindi pa kaya ng utak ko na isipin yan sa ngayon. Ikaw na bahala mag-hati ng pera, ha? Magpadala ka na lang siguro ng 10K sa probinsya para wala silang masabi. 10K? Parang ang laki naman yata. Sila na bahala magparte-parte doon. Ay, o sige, sabi mo Yung palang bayad dun sa property na ipadala ko na sa remittance kanina. Send ko na lang sa'yo yung tracking number mamaya. Okay, sasabihin ko rin yung seller. Yung pangangailangan ng mga bata, ayos na ba? Oo, ayos na. Kung dito lang sa bahay, wala kang iintindihin. Huwag ka nang mag-alala. Sige, salamat ha. Bakit ang lalim ng buntong hininga mo? Alam na ni Ate Christy. Ang alin? Yung tungkol sa babae mo sa probinsya. Ano? Wala Hindi ko kayang kimkimin yung sama ng loob. Nasabi ko tuloy sa kanya nung nakaraang buwan pa. Bakit mo sinabi? Pele naman Usapan natin sa ating dalawa na lang yun. Sa ating dalawa lang? Kung titigilan mo na siya. Tinigilan mo ba? Diyos ko ka naman, Opelia. Di ba sinabi ko naman sa'yo, titigilan ko na siya? Magkaiba yung tinigilan sa titigilan, Ramon. Sila Ate Mel, alam na ba nila? Hindi. Hindi pa. Seryoso, Ramon? Mas iniisip mo pa yung sasabihin ng mga kapatid ko kesa sa mararamdaman ko. Hindi mo man lang naisip na masasaktan ako? Ibang klase ka rin, no? Pwede ba, Opelia? Pagod ako sa trabaho. Ayoko ng drama ngayon. Hindi naman ako magdadrama ng walang dahilan, Ramon. Ang tagal ko nang nagtitiis. Ang tagal ko nang naghihintay sa sinabi mo na hihiwalayin mo na yung babae mo. May nangyari na ba? May update ka ba? Parang hanggang ngayon wala ka pa rin balak hiwalayan siya. Well, yung bunganga mo ha, baka marinig ka ng mga bata. Talagang ipaparinig ko sa kanila kung bakit hindi ka pa rin magbabago. Ba't ba masyado kang problemado sa buhay ko? Hindi naman tayo kasal. Ang importante, hindi ako nagkukulang sa sustento ko sa inyo. Nagtatrabaho ako dito para may maipadala sa inyo dyan sa Pilipinas. Ganun na lang pala yung tingin mo sa relasyon natin. Taga-alaga ako ng anak mo at ng mga ari-arian mo. At ikaw naman, taga-bigay lang ng pera. O sige, yan ang gusto mo ha? Panintigan mo yan. Talaga? Sige na, bye!
Ayan. Okay na tong computer nyo, tita. Basta kapag nagka-problema, tawagan nyo na lang po ulit ako. Hay, buti na lang nandyan ka. Salamat ha. Wala po yun. O eto, kunin mo na tong 2K. 2,000? Ang laki naman ito, tita. Yung 1K para sa abala. Yung isang 1K pinabibigay ng Tito Ramon mo. Pero may utang pa po ko sa inyo, yung pinambayad ko ng tuition last month. Hayaan mo na yun. Tulong ko na lang yun sa pag-aaral mo. Salamat po, tita. Sulitin natin hanggat may blessing pa tayong natatanggap. Bakit, tita? Wala na bang pag-asa? Ha? Yung sa inyo ni Tito Ramon? Di ba sabi niyo sa akin noong nakaraan, pinakikisamahan niyo na lang siya para sa mga bata? Bakit? Ano po bang problema niyo? Dex, ano kasi, wag mo na lang munang sabihin sa iba nating kamag-anak, ha? Ano po ba yun, tita? Siguro nga, tama lang na sabihin ko sa'yo to. Kasi ikaw lang naman yung pwede kong sabihan ng hindi ako pinapagalitan. Si Ate Christy kasi, kapag nakikinig sa problema ko, may kasama ng sermon eh. Eh di, sige po, sabihin niyo po sa akin. Si Ramon kasi, may ibang babae. Po? Matagal ko nang alam. Kaso hindi ko sinasabi sa iba. Lalo na sa mga kapatid ko kasi. Ano na lang yung iisipin nila, di ba? Na si Ophelia, sablay na naman sa lalaki. O kung hindi man ganun ang isipin nila, malamang kagaya ni Ate Christy. Sa sermonan lang din ako. Alam ba ni Tito Ramon na nabuking niyo na siya? Oo. Matagal na naming napag-usapan yung tungkol doon. Eh yun naman pala, tita eh. Bakit kayo pumapayag ng ganun? May choice ba ako? May magagawa ba ako? Eh hindi naman kami kasal. Malay ko ba kung isa lang din ako sa mga kabit niya? Yun lang. Kaya nga sabi ko sa iyo, sulitin natin hanggat may blessing pa tayong natatanggap. Kasi nag-iipon lang ako ng lakas ng loob para kumawala sa sitwasyong ito. Siguro, kung wala lang akong mga anak na iniintindi, mas madali para sa akin ang magdesisyon. Eh tita, mahal niyo pa po ba si Tito? Kahit papano naman may pinagsamahan din kayo eh. Mga memories, alam niyo na. Matagal ko nang nakalimutan lahat yun. Matagal na akong nawalan ng amor sa kanya. Tamang tiyempo lang, yun lang yung hinihintay ko. Tamang tiyempo para kumawala sa impyernong buhay na ito. Dahil sa pag-ibig, sinusunuran ako sa lahat ng gusto mo. Nang dahil sa pag-ibig, umiiyak ako ngayon. Popoy at Bea, ganon ang naging takbo ng buhay ko kay Ramon. Para na lang akong sekretary niya. Taga-ayos ng mga pera at taga-asikaso ng mga ari-arian niya. Pero gusto ko lang ding linawin ha. Sa tuwing umuuwi naman siya para magbakasyon ay nagagampanan niya ng maayos ang pagiging ama. Ginugugol niya ang oras niya kay Princess. Pinupunan niya mga panahon na wala siya sa tabi namin. Maging ang anak namin ni George ay napalapit na rin sa kanya. Likas na talaga sa kanya ang pagkakaroon ng karisma, kaya kahit na sino ay nagugustuhan siya, maliban sa akin. Kahit anong gawin niyang lambing, hindi ko magawang ibalik yung dating pagmamahal ko sa kanya. Hindi ko maatim na yakapin o halikan ng lalaking nakikipaglaro ng apoy sa kung sino-sinong babae. Maaaring biktima ako ng pagmamahal ng maling tao, pero may natitira pa akong respeto sa sarili ko. At hindi ko hahayaang mawala iyon.
Popoy at Bea, alang-alang sa mga anak ko ay tiniis ko ang pakisamahan si Ramon. Sa isip-isip ko, hindi na rin naman ako lugi. Habang ginagampanan ko ang papel ko bilang may bahay niya, tuloy-tuloy lang siya sa pagpapadala ng pera sa amin. Hindi ko na kailangang maghanap buhay. Mas may oras ako para alagaan ang 2 kong anak. Sa madaling salita, naggamitan na lang kaming 2 ni Ramon. Ako bilang ina ng anak niya, taga-ayos ng pera niya, at siya bilang taga-provide ng lahat ng pangangailangan ko at ng mga anak ko. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. #Dear M.O.R. Tulungan. Popoy at Bea, magsisinungaling ako sa inyo kung sasabihin kong hindi ako umasa na magbabago si Ramon. Dahil ang totoo, may katiting na pag-asa pa rin sa akin na natitira. Halos gabi-gabi akong nagdadasal o gabi-gabi kong pinagdarasal na sana ay isipin ni Ramon ang mga anak niya at bumalik na sa ayos ang takbo ng isip niya. Pero likas na yata ang pagiging babaero ni Ramon. Dahil habang tumatagal ay lumala ang ugali niya. Bukod sa kinakasama niya sa ibang bansa, nabalitaan kong may ibang babae pa siyang kinababaliwan dito sa Maynila. Tumanda ng paorong si Ramon. Kung wala ako na nagpapaalala ng mga responsibilidad niya sa buhay, malamang matagal na siyang napariwara. Baka matagal nang nalustay ang ipon niya sa mga bagay na walang katuturan. Popoy at Bea, tinanggap ko na walang patutunguhan ang relasyon namin ni Ramon. Siguro nga hanggang dito na lang talaga kami. Pero hindi ako pumayag na hanggang dito na lang din ang buhay ko. Paunti-unti ay nagtabi ako ng maliit na halaga mula sa perang pinapadala ni Ramon. Nagsimula ako ng maliit na negosyo. Nagtinda ako ng mga pabango at iba't ibang pampaganda. At ang mga perang kinikita ko, ginagamit ko bilang panghulog sa isang maliit na house and lot. Noong una, hindi yon alam ni Ramon. Pero dahil nakonsensya ko, inamin ko rin yon sa kanya kalaunan. Ang sabi niya, wala namang kaso, basta sarili kong pera ang ipinanghuhulog ko. Mula noon, mas naging panatag na ako sa magiging kinabukasan ko kung sakaling mauwi nga kami ni Ramon sa hiwalayan. Hanggang sa mangyari na ang inaasahan ko. Aalis na muna ako. May ulam naman sa kasirola. Huwag na kayong bumili mamaya. Okay. Carl! Po, Mama. Nasaan si Princess? Nasa kwarto po, nanonood sa tablet niya. Okay. Sige, hayaan mo na siya. Aalis na kayo, Ma? Oo, at kanina pa naghihintay sa akin yung mga customer dun sa tindahan. Yung billing ko sa'yo, ha? Huwag hayaang tambakan ng mga hugasin sa lababo. Sige, Ma. Yung mga sinampay, tingnan mo. Baka umulan mamayang hapon. Opo. Kapag 5:00 na at hindi pa ako nakauwi, magsaing ka na. Opo. Opo ka ng opo, hindi ka naman yata nakikinig eh. Nakikinig ako, Ma. O sige, ano yung mga sinabi ko? Huwag hayaang matambakan ng hugasin sa lababo. Isilong yung mga sinampay at saka magsaing. Okay. Bili ka nga pala ng pork chop pag uwi mo. Iyawin ko mamayang gabi. Okay, yun lang ba? Oo, yun lang. O sige, mauna na ako. Ingat kayo, Ma. Te, pabili nga ng soft drinks. Bote o plastic? Plastic na lang.
Heto oh. Salamat. Ophelia! Ophelia! Oy, Yana, bakit? Anong nangyari? Bakit parang tarantang-taranta ka yata? Magsara ka muna ng tindahan mo, dali. Ha? Bakit? Sira ka ba? Eh di nawalan ako ng kita ngayong araw. Umuwi ka muna sa inyo. Ngayon na, agad-agad. Ha? Bakit? Para makita ng sarili mong mga mata yung mga kababalaghang ginagawa ng asawa mo. Dali na, wag na maraming tanong. Baka mamaya hindi mo pa maabutan yun eh. Humanda sa akin yung Ramon na yon. Ma, anong ginagawa niyo dito? Di ba dapat nasa tindahan kayo? Nasaan ang Tito Ramon mo? Ano kasi ma, Ayaw mong sabihin ha? Ano ba? Huwag dyan. Nakikiliti ako. Ophelia? Ano Ramon? Wala ka na ba talagang katiting na respeto sa akin at magdadala ka pa ng babae rito sa bahay? Sweetheart, saka na lang tayo magkita ha. Umuwi ka na muna. Kunin mo to pang gastos mo. Okay. Paano ba nasa tindahan ka? Oo. Akala mo nasa tindahan ako. Kaya kampante ka magdala ng babae rito. Walang hiya ka, Ramon. Walang hiya ka. Napakababoy mo. Ophelia, teka lang. Peto! Aray ko! Ophelia! Ikaw, Carl! Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin yung tungkol dito? Ma, kasi po... Si Princess, ha? Nasaan si Princess? Princess! Ophelia naman, huwag mo nang idama yung mga bata dito. Huwag mo kong sasabihan ng ganyan, Ramon. Dahil ikaw mismo, hindi ka nahihiyang ipakita sa mga anak ko yung kababuyan mo. Princess! Princess! Ma? Matagal niyo na bang alam to, ha? Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Ma... Kayo na lang yung kakampi ko. Kayo na lang yung maaasahan ko. Kayo na lang yung karamay ko. Pati ba naman kayo sasaktan ako? Anak naman, wala na ba akong pwedeng maging kakampi rito? Lahat na lang ba kayo? Magtutulong-tulungan niyo ako, ha? Ma... Anak, ba't naman ganon? Bakit pati kayo, mga anak ko? Bakit pati kayo? Mas gugustuhin niyo saktan ako. Ganun ba ako kasama sa inyo? Anak, ayoko na. Pagod na ako. Gusto ko lang bumitaw. Ng puso. Gusto ko lang bumitaw. May pag-asa pa siguro. Kalaban ng sarili. Sino bang dapat pumili? Sino nga ba? Ako ba o ikaw? Gusto ko nang Popoy at Bea, grabe yung sakit na naramdaman ko noong mga panahon na yon.
Pakiramdam ko wala akong kakampi. Parang pinagtulungan-tulungan ako, saktan ng lahat ng tao sa mundo. Kahit ang sarili kong mga anak ay nagawa kong saktan sa pamamagitan ng paglilihim nila ng mga katarantaduhan na ginawa ni Ramon sa loob mismo ng sarili naming pamamahay. Ramdam ko naman na iba ang kinikilos ni Ramon sa tuwing wala ako sa bahay namin at abala ako sa maliit kong negosyo. Pero kahit kailan, hindi ko naisip na ipapasok niya sa mismong tahanan namin ang kababuyan niya habang nakikita ng dalawa kong mga anak. Bibihira na nga lang siyang magbakasyon, puro kalokohan pa ang gagawin niya. Doon na umabot sa sukdulan ng pagtitiis ko, Popoy at Bea. Umalis ako sa bahay ni Ramon at pansamantalang nakituloy kila Ate Christy. Akay-akay ko ang binatilyo kong anak na si Carl at ang bunso kong si Princess. Para akong inahin na naghahanap ng bagong pugad para sa mga inakay ko. Mabuti na lang at napaghandaan ko ang lahat. Nakapagtabi ako para sa sarili ko. Nakapagpundar ako ng paunti-unti bago tuluyang magdesisyon na humiwalay na sa demonyong si Ramon. Isa na lang ang problema ko. At yon ay kung paano ipaglalaban ang mga bagay at ari-arian na dapat ay para sa akin. Ate, sure ka na ba sa gagawin natin? Hindi ba masyadong lalaki ang gulo? Hindi tayo nag-umpisa ng gulo dito, Fel. Kaya kung meron mang dapat matakot, si Ramon yun at hindi ikaw. Sinasabi ko na nga ba't hindi kayo titigil sa paghahabol eh? Aba talaga? Hindi ako papayag na basta-basta mo na lang apihin ang kapatid ko ng ganun-ganun lang. Wala naman nang api sa kanya eh. Nagkusa siyang umalis. Walang nagpaalis sa kanya. Oo, kusa siyang umalis dahil hindi na niya matiis yung mga pambababoy mo. Oy, bakit kayo pabalik-balikin dito? Kukunin namin ang lahat ng para kay Ophelia at sa mga anak niya. Teka. Umalis na siya, di ba? O ba't naghabol pa kayo ng mga gamit? Hindi kami naghahabol. Kinukuha lang namin ang para sa amin, ang para kay Ophelia. Wala kayong makuha dito dahil lahat ng meron sa bahay na to, pera ko pinambili. Pera mo? Nang kapatid ko ang nag-ayos. Kung hindi dahil sa kanya, sa palagay mo mapera ka pa rin ngayon? Baka nga nalastay mo na sa mga luho mo yung pera mo bago ka pa makauwi dito sa Pinas eh. O ano ngayon kung siya nag-ayos? Kahit anong sabihin nyo, kahit pagbalik-balik na rin nyo ang mundo, pera ko pa rin yun. Kaya wala kayong maiita dito. Sige na, umalis na kayo! Talaga? Teka, alam ba sa probinsya niyo lahat ng pinagagawa mo dito? Alam ba ng anak mo na yung tatay niya, isang dakilang babaero na hindi dapat pamarisan? Malamang hindi. Kasi magaling kang magkunwari, di ba? Magaling kang magpanggap na napakabait mo. Bakit? Ano balak kong gawin? O, edi kinabahan ka. So tama ako. Hindi alam ng anak mo. Hindi pa. Huwag niyong pakikialaman ng personal na buhay ko ha. Hindi niyo alam ano kaya kong gawin. Kaya ko sirain ang buhay niyo. Matagal nang sira ang buhay ni Ophelia dahil sa'yo. Kaya hindi kami natatakot sa mga pagbabanta mo. At saka isa pa, kami ang mas may kayang sirain ang buhay mo. Gusto mo? Ophelia, pwede ba tatanan niyo na lang ako? Ginagalang ko na yung desisyon mong umalis. Kaya huwag mo na akong guluhin. Iuwi mo na tong ate mo. Hindi pwede. Hindi pwede yung ganun. Inagrabyado mo yung kapatid ko eh. Nakakala mo, palalampasin ko lang yun ng basta-basta? Nagkakamali ka ba eh? Pero ba kasing gusto nyo? Sabihin nyo na matapos na itong usapan na to. Akin na yung susi ng motor. No? Kay Ophelia nakapangalan ng rehistro nun, kaya hindi pwedeng sa'yo mapunta yon. Pero kung pinambahay doon, di ba? At hindi bibigay sa inyo. Ano kayo, hilo?
ibibigay mo o irereklamo ka namin ng carnapping. Alam mo wala kang laban kapag ginawa namin yon. Sandali, kukunin ko! Yan! Maayos ka naman palang kausap eh. Ate, salamat ha. Mamaya ka na magpasalamat sa akin. Marami pa tayong gagawin. Ito na! Siguro naman matatahimik na kayo niyan. Ophelia, saan mo tinago yung papeles ng bahay? Ay, bate ka naman. Hindi na pwede yan. Bayat lupa na yung pinag-uusapan natin dyan. Hindi nyo makukuha ng ganong kadali yun. Anong hindi namin makukuha? Tanga ka ba? Hindi talaga namin kukunin sa'yo yun dahil kay Ophelia talaga yun. Simulat sa pool, kay Ophelia nakapangalan ng bahay na yun. Siya ang naghulog doon at lahat ng pera na pinambayad niya doon galing sa pagtitinda niya ng mga pabango. Huwag mo sabihin aangkinin mo na naman yun. O bakit? Kanino ba galing yung puhunan na ginamit niya sa pagtitinda ng pabango? Sa akin din naman, di ba? Puhunan? Na magkano? 5,000? Yun na yung pinagmamalaki mo? Huwag kang mag-alala, isasaoli namin yun sa'yo. Hintayin mo, magpapabarya lang kami ng tig-pipiso at isasampal ko lahat sa pagmumukha mo. Sige na, Ophelia. Kunin mo na yung mga papeles kung saan mo man tinago. Sige, ate. Asan na ba yun? Teka. Ayun. Ate, nakita ko na. Okay, halika na dito. Umuwi na tayo at hindi ko na kayang tiisin ang pagmumukha nitong bakulaw na to. Ano, masaya na kayo? Hindi pa. Magkikita pa tayo. Hindi pa kami tapos sa'yo. Buhay mo naman ang sisirain namin. Tara na, Fel. Grabe, ate. Nakakatakot ka kanina. Para ka talagang kontrabida sa teleserye kapag nagmamaldita. Wala pa yan. Hintayin mo lang. Sisiguruhin kong mangangatog ang tuhod ng Ramon na yan sa mga susunod na gagawin ko. Sige na. Paandarin mo na tong motor mo. At yung mga anak mo naman ang pagagalitan ko. Hala, ate. Huwag kang mag-alala. Pangangaralan ko lang. Hindi maganda yung ginawa nila na pinili nilang manahimik kahit na alam nilang ginagago ka na nung Ramon na yon. Pero ate, baka kasi tinakot lang sila ni Ramon kaya ganun. Kaya nga kakausapin natin sila para malaman natin yung totoo. Para alam natin kung ano pa yung pwede nating ikaso dyan sa ulikbang Ramon na yan. Ay, sige ate. Tara na. At nang maranasan ko naman na may angkas mo ako sa motor. Tara. Popoy at Bea, matanda na ako. Pero hindi ako nahihiyang aminin na kailangan ko pa rin ng Ate Christy ko. Siya lang ang may kakayanan at lakas ng loob na ipagtanggol ako sa mga taong hindi ko kayang tumindig para sa sarili ko o sa mga panahong hindi ko kayang tumindig para sa sarili ko. Simula sa pagdadalaga namin hanggang sa magkaroon kami ng sariling pamilya, ay ang Ate Christy ko ang gumabay sa akin. Kung wala siya, hindi ko alam kung saan ako pupulutin ngayon. Popoy at Bea, nung mga panahon na hinarap namin si Ramon, hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Pero parang bumalik ako sa pagkadalaga. Yung panahon na kaming dalawa lang ng Ate Christy ko ang magkasangga sa lahat ng bagay. Para kaming mga bata na nagdiwang sa pagkapanalo sa Chinese garter. Naramdaman ko ulit yung pakiramdam ng mga panahon na nagkakampihan kaming dalawa laban sa mga kaaway namin nung bata pa kami. Si Ate Christina ang tumayong magulang at best friend ko. Makalipas ang ilang buwan, Popoy at Bea, ay nakalipat na rin ako sa bahay na binayaran ko gamit ang sarili kong pera. Sinubukan ni Ramon na agawin yun sa akin pero wala siyang nagawa dahil sa akin nakapangalan ng bahay. Sa pagkakataong ito, nautakan ko siya. Hindi ko man nakuha yung mga gamit o appliances na naipuntar ko nung nagsasama pa kami. Nakakatiyak naman akong hindi na kami mamumulubi ng mga anak ko. At ang pinakamahalaga,
Nakatakas na ako sa malaimpyernong bahay ni Ramon. Nag-uumpisa na ako ng panibagong buhay kasama ang mga anak ko. Kasama ang mga pinakamahalagang tao sa buhay ko. Ma, ito na yung pinahiram ni Mercy na lamesa. Oh, malaki naman pala eh. Akala ko maliit na lamesa lang. Sigurado ka bang hindi na nila gagamitin to? Hindi na daw, Ma. Nakita ko nga kanina bago nila ilabas. Natambakan ng mga lumang gamit. Puro dumi na nga ng butik eh, oh. Oh, sige. Linisin mo na lang yan at ilagay mo na dun sa kusina. Saktong-sakto yan. Hindi na natin kailangan bumili ng lamesa. Talagang pati mga dating kapitbahay mo tumutulong sa inyong mag-iina. Oo nga ate. Ang laking tulong din nila sa totoo lang. Alam kasi nila lahat ng kalokohan na ginawa sa'yo ni Ramon. Sila kasi yung nakakakita ng lahat habang ikaw ay abala sa pagtitinda dito. Ay, kaya nga ate. Maswerte pa rin ako na kahit papano. Kasi maraming nagmamalasakit sa aming mag-iina. Kahit na malas ako sa lalaki. Malas yung mga lalaki kasi sinayang ka lang nila. Hinayaan nilang mawala yung isang kagaya mo. Tita! Oh, ano yung dala mo? Yung kalan na gamit ko dati sa dorm nung nag-aaral pa ako. Pagtsagaan nyo na lang po muna dito habang hindi pa kayo nakakabili ng bago. Ay nako, salamat. May karga na rin yan. Pinakaragahan ko bago ko dalhin dito. Malaking tulong to, Dex. Salamat ulit ha. Wala yung tita. Malit na bagay nga lang yan kumpara sa mga naitulong nyo sa akin dati. Nakakatuwa naman. Hindi ka nakalimot. Oo naman. Ang laki kaya nang naitulong nyo sa akin dati. Kayo palagi ang takbuhan ko kapag malapit na exam tapos wala pa akong pambayad. Ngayon ako na yung kumikita, edi ako naman yung tutulong sa inyo. Lalo na ngayon na nag-uumpisa kayo ng panibago. Alam mo Dex, sa totoo lang, malaman ko lang na nandyan kayo para tulungan ako. Malaking bagay na yon. Andito lang kami ni Tita Christy, di ba, Tita Christy? Abay, oo naman. Huwag niyo nang isipin yung si Tito Ramon. Hindi naman talaga kayo bagay nun Ang ganda-ganda ng lahi natin tapos lulukuhin lang kayo ng ulit ba na yun? Pangit nga nun nakuha pa mang babae. Kapal na mukha. Pangit na, bansot pa. Tapos siya pa'y may lakas ng loob naman loko. Akala mo naman ikinagwapo niya. Kawawa din yung inabot ng tao sa mga panlalait nyo no? Hayaan mo na, doon na nga lang kami nakakabawi Nga naman tita, alam niyo kung nandito lang si Papa, malamang nakatikim ng umaatikabong suntok at pompang niyo si Tito Ramon. Si Papa pa ba? Idol lang si Fernando po. Nga pala Fel, nabanggit ko na kila Ate Mel ang lahat. Sinabi mo sa kanila? Oo. Anong sabi nila? Ang unang-una nilang tinanong kamusta ka na daw? Sabi ko naman, medyo masama lang ang loob mo pero okay ka naman na. Tapos, balak nga nilang rest bakan si Ramon. Gigil na gigil kaya. Si Ate Mel talaga sabi ko, wag na muna. Ako na munang bahala. Pero pag kailangan ko ng backup, sasabihan ko sila. Ayun, ang sabi niya, isang tawag ko lang daw, bababa ang buong angkan natin dito para rumesbak. Salamat talaga sa inyo, ate, ha? Siguro, kung wala ka, baka hanggang ngayon, kinakawawa pa rin ako ng Ramon na yun. Hindi ka naman namin pwedeng pabayaan Bunso ka kaya namin, at saka sabay tayong lumaki. Kahit naman matatanda na tayo at may mga sariling pamilya, hindi mo mayaalis yung pagiging magkakapatid natin. Ate naman mas lalo mo akong pinapaiyak Pero sana naman, Ophelia, sa susunod na pipili ka ng lalaki yung matino naman na. Diyos ko, ate naman. Sa tanda kong to, maghahanap pa ba ako ng lalaki sa buhay ko? Hindi na, no? Wala, ayaw mo na? Ayoko na. Kota na ako. Paano yan? May naghihintay daw sa'yo. Ha? Sino?
Sino pa? Di ayun si Clark. Hindi naman pupunta dito yan para tumulong ng libre kung walang gusto yan sa iyo. Naku, si ate naman. Ophelia, okay na ibubungin ng tindahan nyo. Ganun ba? O sige, salamat Clark ha. Yung bayad, iaabot ko mamaya. Hindi naman ako nagpapabayad eh. Ano? Gusto ko lang talagang tumulong. Sus, tapos mangungutang ka na naman sa tindahan. At least binabayaran ko. Nagbabayad ka nga, puro delay naman. Mas okay na yun kaysa hindi nagbabayad ha. Hep, 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 hep. Tama na yan, Clark. Pakipwesto na nga muna yung malaking lamesa dito sa labas at dito na tayo kumain. Kanina pa ako nagugutom eh. Ay, sige te. Fer, tawagin mo na yung mga anak mo't kakain na tayo. Hoy, babae, hindi mo ako narinig? Tawagin mo na yung mga bata at kakain na tayo. Ayo, tignan mo tong babaeng to. Inuna pang yumakap. Salamat ulit ate ha. Ngayon lang ulit ako nakahinga ng maluwag. Ngayon, alam ko kahit anong pagdaanan ko, nandyan kayo. Kaya hindi ako matatakot. Mas matapang na ako ngayon. Kasi sigurado akong kahit ano pang mangyari, hindi niyo ako iiwan. Kaya, salamat ate. Salamat sa inyong lahat. Kapit lang kaibigan. Kapit lang. Popoy at Bea, sa puntong iyon, napagtanto ko na napakaswerte ko pala dahil napapaligiran ako ng mga taong may totoong malasakit. Sa dinami-dami ng pinagdaanan ko sa buhay, may mga tao palang nandyan at nakahandang umalalay. Ang kailangan mo lang ay katukin sila at handa ka nilang pagbuksan. Saktong-sakto kasi marami-raming tulong ang kakailanganin ko ngayon. Nagpupundar na ulit ako ng mga gamit sa bahay. Ang meron lang kami ngayon ay maliit na kalan at mga lutuan. Pero mas magaan na ang loob ko. Hindi ko na kailangang magtiis at magtago sa anino ng ibang tao. Lahat ng hakbang ko mula ngayon ay gagawin ko ng buong laya. Para sa sarili ko, para sa mga anak ko. Hanggang dito na lang ang sulat ko, Popoy at Bea. Maraming salamat sa pagbabasa ng kwento ko. At sana hayaan niyong wakasan ko itong sulat ko sa pagbibigay pugay sa lahat ng mga kababaihan. Kung meron mang dumadaan sa pagsubok na kagaya ng pinagdaanan ko, ito na yung sign para ipaglaban ang sarili mo. Tumindig tayo para sa sarili natin. Muli, maraming salamat sa Dear MOR family. Sana ay mas lumawak pa ang naaabot ng programa nyo. Lubos na gumagalang, Ophelia. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Dear MOR, tulungan. Mga kapamilya, oras na natin, it's 26 minutes. Makalipas ang 2:00 ng hapon. O kita nyo naman, empowered talaga ang ating mga kababaihan na mga nakikinig ngayon. Diba? Sana naman po ay napalakas ni Fel, diba? Ni Ophelia, ang inyong mga loob. Kung sakali medyo nagtatago din kayo sa anino ng hindi nyo malaman na natatakot kayo, parang hindi nyo kakayanin ang mga pagsubok sa buhay, ang sikreto laban lang. Kung hindi mo kaya, magsabi ka lang. Yun naman yun eh. Totoo. Kaya alam mo, Popoy, natutuwa ako. Buti na lang, no? Itong si Ophelia, swerte siya, blessed siya, na yung mga kapamilya niya, yung mga ate niya, mga kapatid niya, alam mo yon, ready nga lumaban para sa kanya.
Kasi Yes. aminin natin, may mga kapamilya tayo na hindi mangingialam. 'Di ba? May mga kapamilya tayo na handang makinig sa'yo, pero hindi ka kayang ipagtanggol in everything. At yan yung nanggagalaiti akong comment ng ilang mga kamorkada natin dyan na itago natin sa #tropangbabaero na sinabing, ate ka lang, wag kang mangialam. Naku, baka hindi kayo makarelate, no? Hindi kayo mahal ng mga ate nyo? Hindi kayo mahal ng mga kapatid nyo? May seminar ulit tayo mamaya, ha? Poy, hindi na seminar ang kailangan dyan, Poy. Kailangan na talaga dyan, Boy, pabasbas sa simbahan, Poy. Hindi, actually, kahit yata exorcism, hindi papasa to. Siguro, meron akong, kasi may seminar kami mamaya, yung espiritista. Ay inimbitahan ko para hindi para magsalita sa inyo, kundi para kunin lamang ang inyong mga pangalan at humingi ng litrato. Yun lang ang gagawin sa ating pa-seminar ngayon, kung sakasakali. Na sinasabi niyong, uy, ate ka lang, di ba? Of course not. Di ba? Kapag ka nadedehado na, alam niyo, hindi naman tayo tutulong lamang sa isang kapamilya natin na katulad niya, Ofelia, kapag ka physical na nakikita mong nabubugbog. Di ba? We have to take into consideration yung bugbog na niyang damdamin, yung bugbog niya ng emosyon. Yung alam mo na yung tao, yes, maybe physically hindi siya sinasaktan, but emotionally and psychologically, talagang damaged na siya, no? Nang dahil sa kalokohan nung kanyang asawa na si, anong pangalan to? Si Ramon. Diba? Na kinakasama po hindi Diyosawa. Kinakasama pala. Ayan. Kinakasama na pagkalakas-lakas ng loob, nang dahil ito pa yung isa sa mga sa mga kalalakihan. Wag naman sana masyadong lumakas ang loob kung sakaling nagagampanan ninyo ang inyong tungkulin bilang provider sa inyong pamilya. Does that give us the license to abuse our influence, 'di ba? Abuse yung ating asawa na hindi basta kayo pinapadalan ko ng pera, pinapakain naman kayo, di naman kayo pinababayaan. Okay lang sa akin mga babae, tanggalin niyo yan sa kaisipan niyo. Katangahan 'yun. Katangahan. Correct. At alam mo, pinaka nakakasuka talaga na pwedeng gawin ng isang tao, Popoy, na katulad ni Ramon, o sige, para naman patas, hindi lang mga lalaki, kahit yung mga babae, sige. Yung gagawa ka ng kalokohan, tapos dadalhin mo sa bahay, tapos ipapakita mo pa sa mga bata. Ipapamukha mo pa na niloloko mo yung nanay nila o yung tatay nila. Yun talaga ang pinaka napakababoy, napakahalang na sikmura na pwede mong gawin. Kasi Poy, o sige, kung gagawa ka ng kalokohan, sarilihin mo na lang. Ha? Ikaw lumabas na lang. Ka sa bakuran mo, sabi nga nila, di ba? Wag mo nang idamay pati yung mga bata kasi sabihin natin yung isa binata, si Princess Bunso. Tapos inano mo pa, may mga nag-comment pa na kasalanan din ng mga bata kasi tinago and everything. No. Hindi nila alam yun. Pwede posible din naman na sinabihan sila ng tatay nila na wag niyong sasabihin sa nanay niyo ganyan ano bang nila, 'di ba? Tatay nila yun Syempre may takot din sila. Ano bang malay nila anong pwedeng mangyari kapag nagsalita sila? So wag niyong sisisihin yung mga bata. Pwede niyong sisihin si Ofelia to some extent dahil yung pagtitiis and everything. Pero ang lahat ng sisi dito na kay Ramon, no excuse. Ngayon, ang gusto ko lang nangyari dito, Popoy, is naging mautak kahit papaano si Ofelia. Sige, tinanggap niya. Sige, mang babae ka, go sa go. Pero alam mo yun, titiisin ko muna kahit papaano para dun sa pag-provide sa mga pangangailangan ng bata. Pero hindi lang ako basta magtitiis. Ang pinakagusto ko, Popoy, gumawa siya ng paraan para unti-unti makaalis doon. Nag-ipon ng pera, nagnegosyo, nagpundar. Hindi siya aanga-anga lang. Pinagplanuhan din niya kahit papaano yung gagawin nilang pag-escape dun sa hindi magandang buhay. At yun mga kamorkada, ang isa sa mga dapat nyong gawin, lalo na kung ikaw nakakaranas ng katulad ng kay Ofelia, huwag ka lang aanga-anga. Pagplanuhan mo, utakan mo. May pera si Ramon, di ba? Sige, kuha mo ng pera. Ipunan mo, mag-ipon ka. Ipunin mo lahat ng mga nakukuha mo and everything. Pinagkakatiwala sa kanya, no? Yung pera, so nagpapabili ng mga properties, di ba?
merong nagpapapundar, 'di ba? O sige, yung motor, 'di ba? Yung motor o kung sasakyan man 'yan, ipangalan mo sa'yo. Kasi ganyan karaniwan eh. Nasa ibang bansa yung nagtatrabaho, gusto niya pag-uwi niya rito may pamporma, o sa ganang pinayagan mo, ipangalan mo sa'yo. O ganun, pwede. Lalo kung nakakaramdam ka ng kakaiba, magtino ka, hindi mo mapapakinabangan to kapag hindi ka umayos. Ng bahay at lupa, lalong-lalo na. Diba? Kahit sabihin mo na, ay hindi, yan yung pinadadala ko eh. Kanino yung nasa pangalan ng titulo? Diba sa akin, kay Bea lang? Diba kay Bea lang? Wala akong habol dyan. Hindi tayo kasal, hindi conjugal property yan. Correct. Diba? Pero, meron niya mga butas sa batas. Okay, meron niya mga butas, lalo ikaw nagpapadala, siguro kung naitabi mo yung mga resibo, di ba? Pero kasi gumagawa ka nga ng kalokohan, makikipaghiwalay. I mean, meron at meron. Pero talagang darating pa kayo sa puntong ganon. Ang sinasabi dito ni Bea, maging wais ka, niloloko ka, naggagamitan eh. Tinanggap kasi ni Fel yan kanina, di ba? Sabi niya, sige, hindi ko na siya makuha mahalin eh. Pero para na lang sa mga bata, magagamitan na lang kami. Di ba? Tinanggap niya na yon. Pero hindi niya ina-expect na talagang aabot dun sa punto na iuwi na talaga yung kanyang kalokohan. Which is, ayan, balikan lang natin konti, hindi magandang orientation yan sa mga bata. 'Di ba? Kahit pa sabihin mo, kahit utuin niyo yung mga bata na hindi kaibigan ko lang to, ba't kayo papasok sa kwarto namin? O kaya ba't nyo kami pinalalabas? 'Di ba? Kung nandiyan yung kaibigan nyo, hindi dapat. Kapag wala si nanay, dumarating yung kaibigan yung haliparot. 'Di ba? Kasi it may give, 'di ba? It may give the impression doon sa anak mong babae, especially na okay lang 'yun na kapag katanda niya, okay lang 'yun na pupunta sa bahay ng lalaki, ganyan. At ganun din dun sa isang anak na lalaki na okay lang magpapunta ng ibang babae other than your partner sa loob ng bahay na meron kayong gagawing kalokohan kasi naging natural yun sa kanila. Hindi maganda. Hindi maganda. Kung ginagawa naman to nung tatay ko, nung stepfather ko. Okay lang yan. Hindi maganda. Hindi maganda. Correct. Kaya alam niyo mga kamorkada, yung mga ganyang sitwasyon ni Ofelia, dyan yung gamitin yung budulan time. Ha? Wag, yung mga, seryoso po boy, yung mga misis ng tahanan na niloloko ng Diyosawa, nag-iintrega ng pera, di ba? Boy, sinasabi ko, may lisensya na kayo para magtabi ng hindi nalalaman ng asawa nyo. Hindi para sa'yo yan. Hindi para sa pansarili mo lang yan. Sa future nyo. Kasi lalo na kung alam mo na pababa na yung relasyon nyo, yung alam mo na ang ending nito hiwalayan din, kailangan may ano ka. Ang tawag dito, may hawak ka, may ipon ka, para hindi ka kawawa sa dulo. Kaya hanggat may pera, hanggat nagbibigay, budulin mo na, day. Para hindi kayo kawawa ng mga bata sa dulo. Nagloloko di ba? Eto, isipin, chararat ng pakinggan po, pero eto na yung parang kunin mong kabayaran doon sa mga kalokohang pinaggagawa ng partner mo, asawa mo man yan, o ka-live-in. Okay? That's the least you can get out of this stupid relationship. Ayan. Kaya kung moral lesson din sa mga babaeng, sa mga lalaking babaero, no? Kung akala nyo napakatalino nyo sa pambababae, dapat din maging matalino kayo sa consequences nito. Ngayon, kung hindi nyo kakayanin yung mga consequences na pwedeng bumalik sa inyo, diba? At alam nyo talo kayo, tigilan nyo na at huwag nang ituloy ang pambababae na yan. Lalo't hindi naman kayo kasing gwapo ko. Oo, tama ka, Morkada. Correct. Tama. Sige. Wala nang kontra-kontra dyan. Wala na. Sabi ni Rosabel Bermejo, ang pamilya talaga ang ating sandigan. Kahit anong mangyari ay hindi tayo iiwan. Kapit ka lang ate dyan ha. Nandyan sila para sa'yo. Pili ka ng matinong lalaki na kaya kang ipaglaban at hindi ka lolokohin. Thank you, Rosabel Bermejo. Eto sabi ni SP Bugtong, ayan, real talk lang, maraming ganyan, hindi nakokontento, may mga tao magloloko, take note, yung iba dadaanin sa magandang pakisama sa ibang tao o sa pamilya para ipakita na maayos silang tao at sasabihin hindi pinapabayaan ang obligasyon sa pamilya, ang hindi nila
Alam, mas masakit sa mga anak ang nangyayari sa ginagawa ng isang haligi o ilaw ng tahanan. Ang point siguro ni SB, may pampronta na I'm a good father, I'm a good provider, kasi tingnan mo naman, ang ganda ng titirhan ng mag-iina ko, nakakapag-aral, may pagkain, sapat na yon. O, mabuting tao na ako. Ngayon, pwede na ako magbabae. Parang ganon. It takes more than the money that you can provide to be a good father. Diba? Hindi lang puro pera, hindi lang yung magandang eskwelahan, hindi yung magandang damit na tinitirhan ng pamilya mo para masabi na mabuti kang magulang. Kailangan talaga ay nakakonect ka rin, 'di ba, doon sa pamilya mo. Anhin ko yung mga yan kung hindi ko naman nararamdaman na siguro yung sinabi ni Ophelia kanina na nagagampanan niya naman yung pagiging tatay niya. Siguro dun nga sa mga needs, 'di ba? Sa presence. I mean, pero iba rin kasi yung presensya na nandyan ka talaga, rearing your children well. 'Di ba? Na ginagabayan sila. Hindi yung nandyan ka lang nakatingin, physically present, but mentally yung mga chicks mo iniisip mo. 'Di ba? Hindi ba pwede yun eh? Kailangan you have to be present at the moment. 'Di ba? In the moment, I mean, na nandyan sa harap mo yung anak mo ang iniisip mo, siya ang inaasikaso mo, hindi yung nandyan ka lang, hinga. Parang hinga ka lang dyan. Oo, iba yun. Oo. Pero alam mo, tanggapin natin, Popoy, marami ang ganyan, yung nasa posisyon ni Ophelia, na hindi kumakawala dun sa mga babaero nila, mga partners, dahil kailangan nga ng provider sa pamilya. Kaya nga, it's sad na may mga babaeng kailangang magtiis hanggang sa makatapos mag-aral, yung mga anak, o kaya kapag nakayanan na siya mismo makapagtrabaho, makapundar ng negosyo, para siya na mismo yung magpo-provide sa mga bata. Kaya importante nga, ulitin ko mga kamorkada, lalo na sa mga kababaihan dyan, may ganyang mga partners. 'Di ba? Kahit papaano, magsubi kayo. Pasensya na po talagang pino-point out ko yung pera kasi yun yung naging point ni yun yung naging rason ni Ophelia para manatili sa relasyon. Yung pera, yung pag-provide sa pamilya. Kaya alam mo yun, bawat entrega ng mister niyong manloloko, magsubi kayo. Okay, security yan para sa mga junanakay nyo. Lalo hindi niya mister ha, sandali hindi niya pa mister, Bea. 'Di ba? Kinakasama lang. Oo, kinakasama lang, live-in partner. Isingit ko lang to. Dumulas may nagpadulas. Si Mon Silusong. Sabi niya, matindi si Ramon. Ako nga kumikita, pero hindi ako ng bababae. Gusto ko mamang babae, pero ayaw sa akin ng mga babae. With 100 stars. Sometimes yung rejection. Yan yung sinasabi natin. Sometimes yung rejection becomes a blessing. Hindi ka nahuhulog sa pagkakasala. Kahit anong lapit mo, yung pagkakasala naman ang lumalayo. Lumalayo, diba? Tahimik ang buhay mo. Wala lumalapit sa aking babae. Uy, pero thank you sa 100 stars mo, Monsi, Ito, pagbigyan natin yung comment ni Renny Boy, Popoy. May apply lamang po natin yung pagkakaroon ng conjugal property kapag kasal sila. Nasabi natin yan. Sa ngayon kasi, hindi talaga niya makukuha yung ilang mga gamit. Pero yung mga nakapangalan na kay Ophelia, baka yun ang pwede siguro pang ilaban. Yun nga, di ba? Nilaban parang copy-paste lang yun yung sinabi ko kanina. Pero thank you, Renny Boy. Nagkasabay kayo ni Renny Boy. Ayan. Sabi ni Maria Cristina San Pedro, Ophelia is lucky to have a strong support system. Kahit malas siya sa mga lalaki, pero napakaswerte niya sa pamilya niya at mga taong nakapaligid sa kanya. Oo, yun talaga importante. Bumaliktad na, Bea. Bumaliktad na. Sino? Hindi nagbubunga ng mabuti ang gawaing masama. Sabi po yan sa jeep. Kaya Ramon, umayos ka. Bagay lang sa'yo nangyari sa'yo. Mula kay Marvin, mga tropang loyal na babae. Biglang baliktad, Yung tropang loyal na babaero, hindi ko sure kung nambubisit lang pa sila sa mga comment nila. O ganun talaga, yung punto nila. No? Natakot yan doon. Natakot sa espiritista na inimbitahan ko.
para sa nahihingi ng picture nila at isang hibla lang naman ng buhok. Isang hibla ng buhok at mga picture niyo. Sa paasin at sa pakandila, Popoy. Buti naman. Diba? Sabi ni, nakatambay pa pala dito sa comment section si Ryan Santos. Sana yung mga padulas namin makita. Asan yung mga padulas ninyo? Teka, sige. Papahanap ko kay kaya McCoy. Pero eto muna kay Gail Campos. Ganyan ang galawan kapag hindi ka sigurado sa taong kinakasama mo. Utakan din ang sagot sa problema. Utakan din ang sagot sa problema. Kailangan mo talaga ng bala bago mangyari ang hiwalayang ganire. Diba? Yeah. Okay. Pero alam mo, meron pa akong isang view dito sa kwento natin ngayon. Although lahat naman tayo, sinisisi naman talaga, malinaw naman talaga yung kalokohan ni Ramon. Diba? Pero para sa akin din, hindi rin naman ligtas si Ofelia 100%. Diba? Kung bakit nga nagkaganyan-ganyan yung buhay niya rin. Diba? Kasi kapag ka ikaw ay merong weak na personality na katulad nitong si Ofelia, diba? Bago ka, ngayon kasi, medyo lumakas na yung loob niya, nalaman niya na kung sino talaga yung mga kakampi niya, mas lumakas na ang kanyang paninindigan. Pero, noong mga panahon na she tries to decide for herself, for her future, for her family, diba? Parang medyo ang weak. Parang ang, alam nyo, nararamdaman kasi ng tao, bago tayo lokohin, diba? Bago tayo lokohin ng tao, masesense yan kung mauuto ko ba to? Maloloko ko ba to? Diba? Merong ganun Pero kung from the start pa lang ay talagang you stand by your words, diba? You stand by your morals, mararamdaman din niya ng tao. You don't have to be as loud as Ate Christy, diba? Yung ate niya. Hindi naman kailangan na matapang lagi ang mga pagsasalita mo. Hindi naman laging palaban. Kala mo lagi ka may abogado na kausap. No. 'Di ba? You just have to exercise yung karapatan mo bilang tao rin. At mararamdaman niya nung taong kausap mo at yung kapartner mo pa nga at that. 'Di ba? Yung siya mismo mangingilag siya sa sarili niya na teka, hindi pwedeng basta lokohin itong si Ofelia. Hindi si Ofelia ay hindi yung babaeng basta niloloko, mukhang may kalalagyan ako rito. 'Di ba? Dahil mahal ko siya, hindi ko siya lolokohin. Or kung lokohin ko man teka, baka hinay-hinay lang. 'Di ba? Nakakatakot. 'Di ba? Hindi yung ganitong garapalan. Pero kapag nga kasi weak ang personality mo, parang konting sorry, okay na tayo, ikaw talaga hinimas ka lang na ganun sa braso. Ikaw talaga ang lambing mo. Pumayag ka na. Kaya may gusto ka. Pagka sinabi mo, hindi pwede, sorry Okay. Okay ka lang rin agad. Kahit nasa loob-loob mo, hindi. Diba? Huwag masyadong weak ang personality. Kasi hindi sabi nga, diba, matandang kasabihan, walang manloloko kung wala rin namang magpapaloko. Diba? Agree. Oo. Susundutan ko yan nung sinabi ni Jamie Salazar. Sabi nga, you deserve what you tolerate din. Regardless, natuto naman si auntie. Totoo yan. Oo. Pero meron akong naisip Very, very quick, real talk lang naman sa ating mga kababaihan. Kapag ang partner nyo, yung jowa nyo or something like that, hindi kayo sigurado, pakiingatan ang inyong mga katawan. Huwag magpabuntis. I mean, desisyon nyo yan pero real talk lang naman, lalo na kung hindi naman kayo kasal. Hindi ako magbibigay ng mga suggestions kung paano gawin yon, pero I'm just saying, protect your body, protect your mind, protect your heart, pero wag mo rin kakalimutan yung body mo. Okay? Kasi kapag Popoy, nagkaroon na ng bata, tingnan mo ang nangyari, tagilid, alanganin yung sitwasyon, o sino mas maaapektuhan bukod sa'yo. Yung mga bata, diba? Kaya siguraduhin niyo muna mga kamorkada. Akin lang to, POV ko lang to, hindi ko sinasabi ito yung tama, Siguraduhin nyo na yung magiging partner nyo, yung solid na talaga. Diba? Bago kayo pumayag na magkaroon kayo ng supling.
Okay, pero pag alam nyo na medyo tagilid, na may hindi kayo magandang nararamdaman, doon pa lang, bantayan nyo na yung inyong katawan, yung inyong mga sarili. Huwag nyo nga hahayaan na magkaroon pa ng supling, lalo na kung hindi ka sigurado doon sa tao. Yeah. Kasi ano nangyari? Ang naapektuhan yung mga bata. Sa akin lang to, Popoy, ha? Kasi I'm sure marami dyan ang kokontra. Yes, at may dugtong ko lang sa sinabi ni Bea na hindi naman kailangan makabuo agad kayo nang dahil sa inyong pagmamahalan, di ba? Kasi parang ina-extend mo lang, magiging problema pala, pati problema na extend. Siguro ang pinupunto rin ni Bea, hindi sana natali ng husto si Ofelia sa isang katulad ni Ramon. Di ba? Hindi ka parang obliged na alagaan yung anak, alagaan yung kung wala man yung bata. Hindi sa sinasabi natin, kung wala yung bata, walang, mas madali mas madaling umexit 'di ba? Na nalaman mo na niloko ka, wala namang kayong, alis na ako rito, bahala ka na dyan. 'Di ba? Ayoko na, hindi ko na kaya. Pero kapag may bata, ang daming mga konsiderasyon. 'Di ba? Hindi ka agad makakapag-decide. Lalo't hindi naman kayo kasal. Medyo tagilid ang laban natin dyan. Wala kang mahahabol para dun sa mga bata na alam mo yun, yung talagang solid na kanila talaga. Kasi nga, hindi legal or something like that. Yes. Pero alam mo, ang pinaka-solid naman talaga nating maaasahan ay ang pagtutok po ninyo sa ating Dear MOR, the podcast, ngayong weekend, Saturday and Sunday. Balikan ng mga paborito at mga na-miss ninyo mga episodes, di ba? Hanapin nyo lamang po ang mga date, okay? Na inyong gustong pakinggan ulit, o pwede rin sa Facebook, pwede rin sa YouTube. Kung anong gusto ninyo mga kapamilya, meron kami dito sa Dear MOR. Dear MOR on Spotify, number 3 na tayo, galingan nyo. O diba? Meron kayong weekend para itodo yan. At Popoy, bilang weekend, kailangan naman nating i-shoutout ng very, very quick. Meron tayong top star senders. Gusto mo Sige yun? Nga. Meron tayong pa-award. At number 10, diba parang beauty pageant. At number 10, si Monsi Lusong na nagpadala ng 300 stars. Yeah. Number 9, hindi natin nababati po yun. Hindi ko nakita to. Si Ems Ruan nagpadala ng 310 stars. Thank you so much, Ems. Malamang ikaw 8, yan. Ikaw hindi namamansin Charot. Hindi ko naman nakita talaga. At number 8, A. Yen Lee. 310 stars din ang pinadala. Number 7, si Jack Hentolia. 450 stars. Poy, bata mo to. Number 6, si You Can Never Go Wong. With Alex Wong. 500 stars. At syempre, yung partner ni Alex Wong, si China Marie David, nag-send din ng 500 stars. Number 4, Popoy, bata mo yan. Diyos ko, ikaw na magsabi ng pangalan yan. Bata natin yan, kahit matanda na yan. Si Sergio Gonzalez. Ayan, mayroong pa 520 stars. Correct. Ito. Mga bata ko to. Ang ating top 3. At third place, Natalie Rose Bambalan, 1,000 stars. Thank you. And at second place, garnering 1,100 stars, Daisy Balacer Ansures. Thank you. And our grand champion for this week, garnering 3,000 stars. None other than Poy Rainmaker. Yun na nga. Diba? Thank you so very much, mga kapamilya, no? Ayan, nakakatuwa naman po kayo at ayaw nyo talaga kaming pabayaan. Anong tawag mo rito? Sa kahit anong paraan ay sinusuportahan nyo po ang ating programa para lalong gumanda pa ito. Thank you so very much. Diba? Yung Tropang Babaero, yung founder daw nila, 120 stars lang. Habol-habol din. Patunayan nyo yung mga pagiging Tropang Babaero and everything. Next week, kumawi kayo. Ryan Santos, antayin kita.
Abangan ko yan, ha? Ayoko ng puro yabang. Sige, nako, pasalamatan natin ang mga magagaling na mga gumanap syempre sa ating Dear MOR story for today, ang ating mga malulupit na mga dramatista. Correct. Numero 1 dyan, Ophelia Jamie Rubio. Thank you so much. Ramon, Jag Kamat. Si Dexter, ginampanan ni Dan Capuchon. Si Princess Kenneth Ansero. Si Yana Chan Palma, si Carl, ginampanan ni Wardy Alagaw, si Mel, Ate Mel, ako pala yan. At si Clark, eto yung parang manliligaw ni Ophelia, si Makoy Marcos. At ang storyang ito ay sinulat ni Wardy Alagaw. Thank you so much, Wardy ito. At ang edit, walang iba, Jocko Loco. Thank you, guys. Yun, thank you so very much, mga kapamilya, no? Sa inyong lagi at araw-araw na pagsama sa amin dito sa Dear MOR. Mag-weekend na, mag-enjoy po kayo. Pero syempre, lagi ang dagdag sa aming pakiusap. Syempre, alam nyo naman, nagkakagulo pa rin sa ibang bansa, no? Especially sa pagitan ng Russia at ng Ukraine. Sana, 'di ba? Wag naman po sana magdasal nga kayo. Okay? Magdasal tayo pare-parehas na sana matapos na. Okay, ang kaguluhan at mabigyan linaw ang mga leader ng mga bansang ito para maayos na ang kaguluhan. Okay? Correct. Isama po natin yan sa panalangin natin ngayong weekend na ito, mga kapamilya. Swerte tayo, nakakapag-enjoy pa tayo. Diba? Sila, medyo kawawa rin naman. Diba? At syempre, nako, ang inyong mga lingkod, magpapaalam na, magpapasalamat. Ako po si DJ PDJ Popoy. That's my Guapopoy. And of course, gorgeous Bea Badalera. Yan, at ang lagi po namin paalaala, stay safe, stay healthy, at kahit ano nga po mangyari, mga ka-family, please stay happy. Bye!